Welcome back mga bossing sa channel natin. Bago natin umpisahan mag-subscribe muna kayo para makumpleto na natin ang ating 1,000 subscriber para umpisahan na natin ang pagpapatuloy ng Global Freeze. Tawag ni Sheng Jing. Naging seryoso ang mga mata ni Zhang Yi. Alam niya na kung ano ang dapat na dumating ay palaging darating, at ang kapayapaan pagkatapos ng katapusan ng mundo ay hindi maaaring umiral magpakailanman. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang kanilang Tianhai City ay walang ibang abala maliban sa kaguluhang dulot ng Haring Qianlong. Gayunpaman, nangyayari pa rin ang mga bagay paminsan-minsan sa ibang mga lugar sa buong rehiyon ng Jiangnan. Ngunit muli, ang dahilan kung bakit mapayapa ang lungsod ng Tianhai ay dahil lamang sa sapat na lakas ni Zhang Yi. Kung hindi dumating ang Heavenly Dragon King upang maghiganti sa kanya, magdudulot siya ng gulo sa ibang mga lugar sa rehiyon ng Jiangnan. Natatakot ako na ang buong rehiyon ng Jiangnan ay mabaligtad. Sinagot ni Zhang Yi ang tawag ni Zhu Zeng. Lumitaw sa mid-air ang projection ni Zhu Zeng. Ang puting buhok ng matanda ay sinuklay sa 3 kapat na bahagi ng langis ng buhok, at nakaupo siya sa kanyang mesa na may ngiti sa kanyang mukha. Zhang Yi, long time no see. Kumusta ka na? Ganun pa rin. Si Zhu Shui ay hindi pumupunta sa Three Treasures Hall para sa anumang bagay. Bakit niya ako hinahanap sa pagkakataong ito? Prangkang tanong ni Zhang Yi. Humalakhak si Zhu Zeng, mukhang naintindihan mo ako. Kung hindi lang nangyari ang isang espesyal na bagay, hindi kita hahanapin. Pwede ka bang pumunta sa Blizzard City? May napakahalagang bagay na dapat kong kausapin ng personal. Tanong ni Zhang Yi, ano ang hindi mapag-usapan sa telepono? Nagdilim ang tono ni Zhu Zeng at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso ng kaunti. Ito ay isang napakahalagang bagay. Alam ni Zhang Yi na si Zhu Zeng ay hindi isang taong mahilig magbiro. Nag-isip siya sandali at sumagot, pupunta ako doon mamaya. Tumango si Zhu Zeng, bueno, nag-ayos ako ng espesyal na tren para hintayin ka sa Tianhai City. Hindi na kailangan. I have in my own car. Bahagyang nagulat si Zhu Zeng nang marinig niya ito, ngunit tumango pa rin siya at sinabing, okay, hihintayin kong dumating ka. Matapos tapusin ang tawag, agad na pumunta si Zhang Yi para hanapin si Yang Xingxin na naglalaro ng mahjong. Nang dumating ang tawag ay mukhang naglalaro pa siya ng baraha, pero sa totoo lang ay tahimik na siyang nakikinig sa usapan. Hinahanap ka ba ni Zhu Zeng? Sinabi ni Zhang Yi, sabi niya gusto niya akong pumunta at pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Xingxin, samahan mo ako sa pagkakataong ito. Sina Zukir at Yang Xia ay may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Hinahanap ka niya, kaya siguradong wala siyang ginagawang mabuti. Ngumiti si Zhang Yi at nagsabi, hayaan mo kaming mag-usap. Halika at tingnan muna natin kung ano ang sasabihin niya. Tumayo si Yang Xingxin, sige, babalik muna ako at magpapalit ng damit. Si Yang Xingxin ay nagpalit ng bagong uri ng unipormeng panglaban. Ito ay ginawa ng mga kamay ni Lukeran, gamit ang ilang metal na materyales. Sa panahon ngayon, walang problema na sabihin na ang material na teknolohiya ni Zhang Yi ay nauuna ng malayo sa Blizzard City, at posibleng maunahan pa niya ang buong kaharian ng Huaxu. Nagpalit din si Zhang Yi ng uniforme ng panglaban. Binuhat niya sina Huahua at Yang Xingxin sa makipot na pasilyo sa harap ng pinto. Iniutos ni Zhang Yi sa pamamagitan ng matalinong sistema, ilabas ang sasakyan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mabigat na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang nabasag sa magkabilang gilid, at pagkatapos ay dahan-dahang lumutang ang isang pilak kulay abong kalesa. Ito ang bagong paraan ng transportasyon na ginawa ni Lukeran para kay Zhang Yi, ang Snow Silver Fox. Kahit saan sa malapit ay natatakpan na ng makapal na snow, at ang ganitong uri ng snowmobile ay maaaring maglakbay ng napakabilis, mas mabilis pa kaysa sa espesyal na tren ng Blizzard City. Sumakay sina Zhang Yi at Yang Xingxin sa kotse, hinawakan ni Yang Xingxin si Huahua sa kanyang mga braso, at pinaandar ni Zhang Yi ang kotse, at mabilis na tumakbo patungo sa Blizzard City. Bumibilis ang bagong snowmobile sa mabigat na niebe tulad ng Silver Fox sa snow. Automatic na umandar ang sasakyan. Binuksan ni Zhang Yi ang inkubator at kumuha ng 2 tasa ng maiinit na inumin. Binuksan ng 1 tasa ang singsing at ibinigay ito kay Yang Xingxin, at ang 1 pang tasa ay ininom niya. Kamakailan, ang rehiyon ng Jiangnan ay hindi nakapansin ng anumang malalaking kakaibang pagdalaw. Ano sa palagay mo ang gustong gawin ni Zhu Zeng nang hilingin niya akong pumunta? Tanong ni Zhang Yi kay Yang Xingxin.
Hinawakan niyang Xingxin ang inumin sa magkabilang kamay at humigop. Pinag-isipan niya itong mabuti at mahinang sinabi. Si Zhu Zeng ay may napakakomplikadong emosyon sa iyo ngayon. Gusto kanyang gamitin, ngunit nag-iingat siya sa iyong lakas. Bukod dito, hindi ka nakikinig sa kanyang mga tagubilin, kaya malamang na hindi kanya tatawagan maliban kung ito ay huling paraan. Sa ganitong paraan lamang niya maaaring pahinain ang iyong presensya hanggat maaari upang matiyak ang kanyang sariling otoridad. At walang sakuna sa antas ng Epsilon sa rehiyon ng Jiangnan. Sa ilalim ng antas ng Epsilon, sila mismo ang makakalutas nito. Lumipas ang kalahating taon, at ang mga alien sa antas ng kapitan sa Blizzard City ay lumalaki din, at sa pagdating ng dakilang panahon ng mutation, maraming mga bagong henyo ang lumitaw. Tulad ng sinabi ni Zhang Yi, ang mundo ay hindi nagkukulang sa mga henyo, kulang lamang ito ng lupa para sa mga henyo na umangat. Nagpatuloy siyang Xingxin, kaya sa palagay ko may dalawang. Una, nagkaroon ng problema ang Tianhai City na maaaring antas ng Epsilon. Halimbawa, nakahanap sila ng isang lugar tulad ng Foggy Valley, ngunit wala silang kakayahang tuklasin ito mismo. Pangalawa, ang katayuan ni Zhu Zeng ay nasa panganib. May humahamon sa kanyang otoridad. Kailangan niyang mapagtagumpayan ka kaagad, o kahit man lang ay tulungan kang manatiling neutral. Ang pangatlong punto, humigop ng mainit na kape siyang Xingxin at mahinang nagsabi, kung gayon, maaari lamang itong maging isang bagay sa labas ng rehiyon ng Jiangnan. Kung iyon ang kaso, ang sitwasyon ay magiging mas magulo. Kailangan nating makinig kay Zhu Zeng how to say. Walang kamalay-malay si Zhang Yi na kumuha ng isang dakot ng puting kuwago, inilagay ito sa kanyang kamay at sinimulang kuskusin ito. Pagkatapos ng pagbabagong anyo ni Lukeran, ang katawan ng baril ni Baixiao ay naging mas payat at eleganteng, at ang dekorasyon ng katawan ng baril ay kulay violet na mas pinili ni Zhang Yi. Kapag may hawak siyang baril, palagi siyang nakakaramdam ng kagaanan sa kanyang puso. Matagal na itong nakagawian niya. Kahit noong unang panahon, nasa safe house man siya sa Yuelu Community o sa shelter sa Yongki Manor sa unang pagkakataon, sa tuwing hindi siya makatulog, palagi niyang inilalabas ang kanyang baril at dinadama ang kalidad nito. Hayaan mo akong tignan kung ano ang nangyari. Bulong ni Zhang Yi. Lumilipad ang Silver Fox sa yelo at niebe. Ang buong Tianhai City ay binaha ng mga snowstorm ng hindi mabilang na beses. Maliban sa ilang nakapirming kuta kung saan nakatira ang mga tao, ang snow ay 10-10 metro na ang kapal sa karamihan ng ibang mga lugar. Ito ang dating pinakamaunlad na metropolis sa Huaxu Kingdom, ngunit ngayon ay ang matatayog na matataas na gusali lamang ang malabo na nakikita. Makalipas ang mahigit isang oras, dumaan si Zhang Yi at ang iba pa sa ilang lungsod bago nakarating sa Blizzard City. Ang reinforced cement concrete city wall na 10-10 metro ang taas ay parang hindi masisira na city wall na may mabigat at malaking alloy gate sa ilalim. Alam na darating si Zhang Yi, ang mga tagapagtanggol dito ay binati na. Personal na lumapit si Commander Yan Yunwei at magalang na binati si Zhang Yi. Captain Chaos, hinihintay ka ng Commander sa Combat Command Center. Tumango si Zhang Yi at pagkabukas ng gate, nagmaneho siya patungo sa lungsod. Ang mga sundalo sa likod niya ay tumingin sa likod ng Silver Fox sa niebe, tahimik na itinaas ang kanilang mga kanang kamay at taimtim na sumaludo ng maraming beses. Kahit anong klaseng tao si Zhang Yi, siya na ngayon ang tunay na patron ng Jiangnan Region. Sa kanyang presensya, maaaring mapanatili ng Jiangnan Region ang ilang dignidad sa 6 na rehiyon ng Huaxu Kingdom. Nagdulot din ito ng ilang magulong puwersa sa katimugang dagat at ang katimugang lupain ng kaharian ng Huaxu ay hindi nangahas na sumalakay. Yuan. Sa mundong ito, ang tanging permanente ay pagbabago. Pagdating sa Blizzard City muli, naramdaman ni Zhang Yi na ang lungsod na ito ay ibang-iba sa dati. Matapos ang halos 2 taon ng apokaliptik na binyag, ang Blizzard City na ito ay nakaangkop sa malupit na kapaligiran at nagsimulang umunlad sa isang magandang direksyon. Ang kakayahan ng tao na umangkop sa kapaligiran kung minsan ay mas nakakatakot kaysa sa ipis. Sa daan, mas marami rin siyang nakitang estranghero. May ilang pamilyar na mukha sa kanila. Iyan ang mga dayuhang kinatawan mula sa mga pangunahing lungsod sa timog ng Yangtze River na nakilala niya noong una siyang dumating sa Blizzard City noong 1 taon. Sa panahon ngayon, maraming tao ang naging elite ng Yanyan Guards. Marahil balang araw, ang pinakamahusay sa mga taong ito ay magiging mga bagong kandidatong kapitan.
Tungkol sa puntong ito, nagbigay ng ibang pananaw si Yang Xingxin. Si Zhu Zeng ay sabik na palawakin ang kanyang koponan. Kung nais niyang mahigpit na hawakan ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, dapat siyang magkaroon ng higit at mas malakas na mga sakop. Ang mga puwersa sa loob ng Blizzard City ay matagal nang nakabuo ng isang tiyak na pattern, at ang pagkuha ng mga estranghero mula sa labas ay ang pinakamahusay na pagpipilian. She paused and continued, "Siyempre, kasama din dito ang pag-aalala ko sayo." Tumango si Zhang Yi. Marahil ay gusto lang niyang magtrabaho ng husto upang lumi. Nakakalungkot na si Zuyu ay hindi si Yuan Kong. Hindi siya maaaring maging ipsilon sa pamamagitan ng kaluluwa ng yelo. Maaaring makakuha si Lao Zu ng kopya ng pinagmulan ng Diyos, o sanayin ang susunod. Ngunit kahit saang paraan mo ito gawin, mas mahirap ito kaysa sa pag-abot sa langit. Nagkwentuhan ang dalawa at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Combat Command Center. Malugod na tinanggap ni Lan Xincheng, pumunta ang dalawa sa opisina ni Zhu Zeng. Sabik na binuksan ni Lan Xincheng ang pinto at yumuko para papasok silang dalawa. Nang buksan nila ang pinto, nakita ni Zhang Yi at Yang Xingxin si Zhu Zeng na nakaupo sa likod ng mesa, at sa tapat niya ay may umupong medyo pamilyar na figura. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, tumingin si Zhu Zeng at nakangiting bumati, "Zhang Yi, nandito ka na sa wakas. Matagal ka na naming hinihintay." Umaasa sa kanilang malakas ng militar na kapangyarihan at natuklasan ang pinagmulan ng Diyos sa ilalim ng Qinling Mountains, mayroon silang malakas na lakas na hindi kayang pantayan ng ibang mga rehiyon. Uminom si Zhang Yi ng mainit na tsaa at mahinahong nagtanong, "Para saan?" Ngumiti si Zhu Zeng, sinabi nila na ito ay tungkol sa mga bagay sa ilalim ng Qinling Mountains. Biglang naging seryoso ang mga mata ni Zhang Yi at Yang Xingxin. Sinasabing may mga dakilang sikreto na nakatago sa ilalim ng Qinling Mountains. Ang dahilan kung bakit ang rehiyon ng Shengjing ay nagagawa na ngayong magkaroon ng ganap na makapangyarihang kapangyarihan ay hindi mapaghihiwalay sa lihim na yon. Palaging naniniwala si Zhang Yi na dapat itong isang lugar na katulad ng Xingdao Wugu. Maaaring may mga nakakatakot na nilalang tulad ng mga halimaw na nakabaluti sa ilalim ng Qinling Mountains. Hindi maiwasan ni Zhang Yi na mag-isip ng sobra. Sinabi ni Zhu Zeng, wala silang sinabing tiyak. Sinabi lang nila na ang lahat ng mga bagay ay kailangang maghintay hanggang sa makarating ang ating mga tao sa Shengjing, at pagkatapos ay tatalakayin ito ng personal ni Qin Qigong, ang punong komandante ng rehiyon ng Shengjing, ng personal. Gayunpaman, nagsiwalat sila ng isang bagay. Sa ilalim ng lupa sa Qinling Mountains, natuklasan nila ang isang bagong uri ng elemento na pinangalanang Yuan. Sabi ni Zhu Zeng, kumuha ng metal box sa gilid at binuksan ito sa harap ni Zhang Yi at Yang Xingxin. Sa loob ay isang maliit na piraso ng mapusyaw na asul na ore, na nagpapalabas pa rin ng mahinang pag-ilaw kahit sa ilalim ng liwanag. Is this ore? Bakit kumikinang pa? May radiation ba? Maingat na tanong ni Zhang Yi. Ngumiti si Zhu Zeng at nagsabi, huwag mag-alala, mahina lang ang radiation, hindi kasing lakas ng radiation mula sa mobile phone, at hindi ito makakasakit ng sinuman. Gayunpaman, naglalaman ito ng napakalakas na enerhiya. Kung magagamit ito, ang maliit na pirasong ito ay makakapaglabas ng enerhiya ng 1 toneladang karbon. Si Zhang Yi ay mukhang natigilan at ibinuka ang kanyang bibig. Nagulat siya kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Maingat na tinitigan ni Yang Xingxin ang maliit na piraso ng mineral at biglang nag-isip. May naisip ako sa nakaraan. Noong 1960, ang dakilang hilagang bansang Suremons ay may isang proyekto na tinatawag na Planet Telescope. Minsan silang sinubukang maghukay patungo sa gitna ng lupa, at minsan ay umabot sa lalim na 1,000 metro. Ang mga tao noong panahong iyon ay hindi alam ang kanilang layunin, at kahit na inisip nila na ginagawa nila ito upang ipakita lamang ang kanilang pagsulong sa industriya. Gayunpaman, nang ang lalim ng pagbabarena ay umabot sa 12,262 metro, ang plano ay biglang tinapos. Bukod dito, ang mga superiors ni Suremons ay nagpatibay ng isang mahigpit na utos ng katahimikan sa bagay na ito, at walang balitang kumalat. Inabot niya ang kamay upang kunin ang piraso ng mineral at dahan-dahang sinabi, masasabi bang noong panahong iyon, natuklasan na ng dakilang bansa sa Hilaga ang ganitong uri ng kayamanan sa ilalim ng lupa? Ang pag-unawa ng sangkatauhan sa planetang ito ay mas mababa sa 1%.
Ang langit, lupa, at malalim na dagat ay may walang katapusang mga lihim at malalaking kayamanan na naghihintay para sa mga tao na tuklasin. Ang paglitaw ng pinagmumula ng Diyos ay nagbigay daan sa mga tao na matuklasan ang kalaliman. Ang paglitaw ng kalaliman ay nagpapahintulot sa mga tao na mahanap ang mineral na ito sa ilalim ng lupa na mayaman sa enerhiya. Sinabi ni Zhu Zeng, sinabi ng mga tao mula sa Shengjing District na sa kanilang kasa. Lakas, walang paraan para komprehensibong paunlarin ang kinling sa ilalim ng lupa. Kaya umaasa akong makipagtulungan sa ibang mga distrito. Pagdating ng oras, makakakuha din tayo ng ilang mineral na ito. Medyo sabik ang mga mata ni Zhu Zeng. Nakuha na niya ang data sa pamamagitan ng Leiling Su mula sa Scientific Research Department. Kung ang ganitong uri ng ore ay maaaring minahan ng mga batch, ang problema sa enerhiya ng Blizzard City ay ganap na malulutas. Sa panahong iyon, hindi na magiging problema ang problema sa pag-init, at sana ay makabalik sila sa kanilang mga pamantayan sa pamumuhay bago ang apokaliptik. Kahit na umunlad na rin. Pinagsanib na pagmimina. Sinulyapan ni Zhang Yi ang tinatawag na yuan or fragment sa kamay niyang Xingxin. Sa totoo lang, wala siyang masyadong interes sa bagay na ito. Ang Tianhai City ay hindi nagkukulang ng mga mapagkukunan at mahigpit na nagsasalita. Ang kanyang kanlungan ay hindi nagkukulang. Sa buong lungsod ng Tianhai, higit sa 80% ng mga mapagkukunan ay nasa kanyang mga kamay at 20% ng mga mapagkukunan ay nakalaan para sa higit sa 1,000 mga tao sa tatlong pangunahing mga base upang mapanatili silang buhay. Kaya kahit na makuha niya ang ganitong uri ng yuan mine, walang magagamit si Zhang Yi. Ngunit interesado siya sa tinatawag na underground ng Qinling Mountains. Ang distrito ng Shengjing ay hindi magiging ganoon kabait at hahayaan tayong pumunta at kumuha ng bahagi ng pi. Tiyak na nakatagpo sila ng isang napakalubhang problema, kaya inanyayahan nila ang mga tao mula sa 5 pangunahing rehiyon na pumunta. Tinukoy din nila na dapat pumunta ang ating nangungunang puwersang panglaban. Ito ang intensyon ni Sima Zhao at alam ito ng lahat ng nasa kalsada. Nanatiling alerto si Zhang Yi sa panganib. Gayunpaman, tumingin si Yang Xingxin sa yuan mine sa kanyang kamay na may maalalahang ekspresyon. Tiyak na nauunawaan ni Zhu Zeng na hindi si Zhang Yi ang uri ng tao na mahilig makipagsapalaran. Nakangiti niyang hinikayat, Zhang Yi, ang kahulugan sa likod ng bagay na ito ay may malaking kahalagahan. Kung ang yuan mine ay minahan ng mabuti, ang buong Huaxu Kingdom ay makakasuporta sa isang malaking populasyon at mabubuhay sa apokalipse. Ngayon ang bagay na ito ay hindi na isang personal na usapin, ngunit naging isang malaking kaganapan sa hinaharap ng Huaxu Country. Sumandal si Zhu Zeng sa upuan at huminga ng malalim. Ikaw lang ang estranghero sa Ipsilon sa aking rehiyon ng Jiangnan. Sa katunayan, ayaw kong gumawa ka ng anumang bagay na maaaring mapanganib. Gayunpaman, sa harap ng ganitong uri ng problema, minsan iniisip ko na ang personal na pagtimbang ng mga kalamangan at kahinaan ay maaaring ibalik ng kaunti. Kung ang bagay na ito ay ilalagay sa harap ko, tiyak na pupunta ako. Pagkasabi nito, tumingin si Zhu Zeng sa walang pakialam na mga mata ni Zhang Yi, ngumiti sa kanyang sarili at ikinalat ang kanyang mga kamay. Alam ko, dapat mong isipin na mapagkunwari ang sinabi ko ngayon. Ngunit tandaan mo, ako, si Zhu Zeng, ay isang sundalo at tubong Huaxu. Hindi kita tatawanan pagdating sa interes ng pamilya ko at ng bansa ko. Si Zhang Yi ay tumingin ng malalim kay Zhu Zeng, at si Zhu Zeng ay tumingin sa kanya na may taos puso at walang magawang pagsusumamo. Totoo ang hustisya ng pamilya at bansa. Ngunit totoo na umaasa kaming makuha ang yuan mine, payagan ang rehe. Payagan ang rehiyon ng Jiangnan na umunlad ng mas mahusay at protektahan ang higit pang mga tao mula sa mabuhay. Marahil si Zhu Zeng ay hindi basta-basta masusuri bilang mabuting tao o masamang tao, ngunit pakiramdam ni Zhang Yi na siya ay talagang isang karampatang commander ng rehiyon. Nakita rin ni Zhang Yi ang lahat ng ginawa niya para itayo ang rehiyon ng Jiangnan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, kinuha ang tiapot sa mesa, at nagsalin ng isang tasa ng tsa. Pupunta o hindi pupunta? Walang magandang ideya si Zhang Yi sa kanyang isipan. Mayroong pangungusap na ito sa kanyang Code of Conduct. Kung ikaw ay matagumpay, ikaw ay makakatulong sa mundo, at kung ikaw ay mahirap, ikaw ay mag-isa. Dati, kapag mahina siya, sarili niya lang ang kaya niyang protektahan, kaya kailangan niyang mamuhay ng makasarili.
Sa saklaw ng kanyang kakayahan, ilalagay din niya ang katayuan ng mga nakapaligid sa kanya na pangalawa lamang sa kanyang sarili. Kung maaari, nasa puso rin niya ang pagnanais na maging pambansang bayani at protektahan ang kanyang pamilya at bansa. Tinitimbang ni Zhang Yi kung gaano kapanganib ang pagkilos na ito at kung ang mga panganib na kanyang ginagawa ay naayon sa mga posibleng benepisyo. Sa sandaling ito, siyang Xingxin sa tabi niya ay biglang tumingin kay Zhang Yi at sinabing may malumanay na ngiti, "Kapatid, ang pagpunta sa Shenjing District ay hindi isang maliit na bagay. Sa tingin ko hindi mo kailangang magmadali sa pagsagot. Maaari mong pag-isipan itong mabuti." Bumalik sa katinuan si Zhang Yi at tumango. Medyo nahawa talaga siya ng matandang si Zhu Zeng. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan siya ni Yang Xingxin. Sinabi ni Zhang Yi kay Zhu Zeng, "Sa katunayan, dapat kong pag-isipang mabuti ang bagay na ito." Tumango si Zhu Zeng. "Siyempre, nasa iyo ang desisyon kung pupunta o hindi. Pero Zhang Yi, kung pupunta tayo sa Shenjing District sa pagkakataong ito, kung matagumpay nating makuha ang bahagi ng Yuan Mine, maaari mong kunin ang kalahati nito." Ang mga aksyon ni Zhu Zeng ay medyo mapagbigay. Huwag mong tingnan, isa lang itong masamang pagsusuri ngayon, ngunit kung wala ang garantiya ng distrito, hindi makapunta si Zhang Yi sa Shenjing sa kanyang sariling pangalan, lalo pa itong makipag-ugnayan sa Qinling Mountains, na nasa ilalim ng pangunahing depensa. Ngumiti din si Deng Shentong kay Zhang Yi at sinabing, "Pupunta rin ako sa operasyong ito. Kung mayroon kang anumang mga tanong na hindi mo maintindihan, maaari mo akong tanungin." Ang pamilyang Deng ay may napakakapal na network ng mga koneksyon sa Huaxu Kingdom at mayroon din silang hindi mapaghihiwalay na mga koneksyon sa Shenjing. Sinabi pa ni Deng Yuanbo ng personal na alam nila ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa Shenjing. Sinabi pa ni Deng Yuanbo ng personal na alam nila ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa Shenjing kaysa kay Zhu Zeng. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi at sinabi kay Deng Shentong, "Okay, pwede kang pumunta mamaya. May mga tanong ako na gusto kong kausapin ka." Nagmamadaling sinabi ni Zhu Zeng, "Shentong, kung ganoon ay dapat ka munang makipag-chat kay Zhang Yi." Natapos na nilang pag-usapan ang mga paksang dapat nilang pag-usapan bago dumating si Zhang Yi. Malinaw na sinabi ito ni Zhang Yi dahil ayaw niyang makialam si Zhu Zeng sa kanya. Kung tutuusin, iba ang usapan ng mga kabataan at hindi sila komportable na may matandang nasa paligid. Tumayo si Deng Shentong at sinabing, "Okay, Zhu Shui, umalis muna tayo." Nakangiting tumango si Zhu Zeng. Si Zhang Yi, Yang Xingxin at Deng Shentong ay umalis sa opisina ni Zhu Zeng. Umupo si Zhu Zeng sa sofa at sumimangot ng malalim. Kung makakakuha tayo ng ganoong uri ng mineral na ugat, hindi imposible para sa rehiyon ng Jiangnan na bumalik sa dating kasaganaan. Mariin niyang pinunasan ang kanyang mga kilay. Kung gusto nating umunlad ng tuloy-tuloy, dapat nating lutasin ang problema sa enerhiya. Pagkatapos ng lahat, ang ating reserbang fossil fuel ay paunti-unti nang ginagamit at hindi na ito makakatagal ng maraming taon. Si Zhang Yi, Yang Xingxin at Deng Shentong ay umalis sa Combat Command Center at pumunta sa villa na inihanda para kay Zhang Yi. Ngayon, ito ang pinakamarangyang lugar sa buong Blizzard City, mas mataas pa sa Deng Garden kung saan matatagpuan ang pamilya Deng. Para naman kay Zhu Zeng, siya ay isang sundalo at hindi nahuhumaling sa materyal na kasiyahan. Para bang ipinapakita ang kanyang integridad, nakatira lamang siya sa isang napakasimpleng dalawang palapag na gusali. Ang pagsusuri ni Zhang Yi kay Zhu Zeng ay siya ay ambisyoso at may kakayahan. Wala siyang mataas na pangangailangan para sa materyal na pagnanasa, ngunit masigasig siyang kontrolin ang kapangyarihan. Pagkarating ni Zhang Yi sa villa, may mga dedikadong service staff na naghihintay dito 24 oras bawat araw. Kahit na wala si Zhang Yi, dapat handa silang dumating si Zhang Yi anumang oras. Dumating si Zhang Yi sa malaking sala. Ang waitress ay isang batang babae na nagngangalang Zhu, na bata at maganda, at may masayahin at maaraw na ugali. Pakiramdam niya ay 70% siyang katulad ni Zukir. Makikita na siya ay espesyal na pinili ni Zhu Zeng para kay Zhang Yi. "Sir, welcome home." Matingkad na umiti si Zhu, naghanda ng tsinelas para kay Zhang Yi at sa iba pa, at tinanong sila kung gusto nilang uminom ng ilang inumin at kung mayroon pa silang iba pang pangangailangan sa serbisyo. Hiniling ni Zhang Yi sa kanya na magdala ng maiinit na inumin at pagkain sa 3 tao at isang pusa, at pagkatapos ay hiniling na lumabas muna siya. Nang walang ibang tao sa villa, tinanong ni Zhang Yi si Deng Shen.
Sabihin mo sa akin, gaano karami ang alam mo tungkol sa Kinling Mountains? Chess. Kung ikukumpara sa Yuan Mine, mas nagmamalasakit si Zhang Yi sa mga bagay sa ilalim ng Kinling Mountains. Ano ang nangyari na nag-imbita ng pinakamalakas na distrito ng Shenjing sa iba pang 5 distrito na tumulong sa gastos ng ilang mga mineral na may mataas na enerhiya? Tahimik na umiinom ng tsaa siyang Xingxin sa tabi niya. Kapag nagsasalita si Zhang Yi tungkol sa mga bagay-bagay, bihira siyang magsalita, ngunit naaalala niya ng malinaw ang mga salita ng ibang tao. Nakasandal si Deng Xiantong sa sofa habang naka-cross legs. Sa panahon ngayon, malaki na ang pinagbago ng kanyang aristokratikong aura. Wala na sa kanya ang sadyang kagandahan ng nakaraan, ngunit naging mas kaswal. Narinig ko na si Epsilon, Zhen Yuanzi, na responsable sa pagbabantay sa Kinling Mountains sa Shenjing Region, ay nakatagpo ng malaking problema sa ilalim ng Kinling Mountains. Walang nakakaalam ng partikular na sitwasyon. Ang alam lang natin ay lumitaw sa ilalim ng lupa ang mga mutated na nilalang at pumatay ng maraming tao. Maging si Zhen Yuanzi ay nahirapang umakyat sa lupa at malubhang nasugatan. Sumulyap si Deng Xiantong kay Zhang Yi at maluwag na sinabi, sa tingin mo ba ito ay kapareho ng pag-iral ng Black Armored Weirdo na lumitaw sa ugo? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Zhang Yi. Isa bang nilalang mula sa underground world? May impormasyon ka ba? Sinabi ni Deng Shen, ito raw ay isang mutated creature na tinatawag na Earth Centipede. Binigay niya ang kanyang mga kamay at sinabing, dapat mong malaman na ang mga tao ay maaaring mag-mutate, at gayon din ang iba pang mga nilalang sa mundong ito. Mayroong hindi mabilang na mga nilalang sa malawak na karagatan at walang katapusang ilalim ng lupa na naapektuhan at namutate. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi. Para sa mga hindi kilalang mundo, siya ay may malalim na paghanga sa kanyang puso, at isang hindi malinaw na pakiramdam ng pagkabalisa. Ang mga salita ng Heavenly Dragon King bago ang kanyang kamatayan ay nasa kanyang isipan pa rin na nagpapaalala sa kanya paminsan-minsan na ang usapin tungkol kay Xingdao ay hindi pa tapos. May balak ka bang pumunta sa Shenjing? Tanong ni Zhang Yi. Siyempre, ibinuka niya ang kanyang mga palad at nakangiting sinabi, ang pinakaasam ni Zhu Shuai ay na makapunta ka doon at responsable ako sa pagiging gabay mo. Tumingin sa kanya si Zhang Yi na may ngiti, kaya, dapat mong malaman ang sitwasyon sa Shenjing. Mahinahong sinabi ni Deng Xiantong, siyempre, marami akong oras doon noong bata pa ako. Kung gayon, sabihin sa akin ang tungkol sa distrito ng Shenjing. Humigop ng tsaa si Zhang Yi at nakinig. Ang kanyang mga channel ng impormasyon ay hindi malawak. Maliban sa rehiyon ng Jiangnan, halos wala siyang alam tungkol sa ibang mga rehiyon. Sa makatuwid, kung siya ay padalos-dalos na pumunta sa isang hindi pamilyar na lugar at makatagpo ng mga hindi pamilyar na tao, hindi maiiwasang makaramdam siya ng pag-ingat. Walang reserbasyon si Deng Xiantong at ipinakilala kaagad si Zhang Yi. Tungkol sa kasaysayan, kultura, at lakas ng militar ni Shenjing, ang mga bagay na ito ay bait at walang espesyal na ipakilala. Ang pinagtuunan niya ng pansin ay ang pinakamataas na kapangyarihang panlaban ng rehiyon ng Shenjing. Ilang Epsilon-level alien sa tingin mo ang mayroon sa Shenjing region? Binigay niya ito at nakangiting tinanong si Zhang Yi. Ngumisi si Zhang Yi, susubukan mo ba ako dito? Hindi ako mahihirapan nito. Ang Kinling Mountains ay isang mahalagang lugar at kailangang bantayan ng isang top-notch alien. Ang background ni Shenjing ay dapat na how-to, na ang code ng kakayahan ay Hell's Guillotine. Ayon sa kasalukuyang pangkalahatang kalakaran, kahit na kontrolado ng rehiyon ng Shenjing ang mga mahiwagang lugar tulad ng Kinling Mountains, ang bilang ng mga nangungunang dayuhan ay hindi maaaring lumampas sa iba pang mga lugar. So 2 o 3 tao yata. Matapos itong marinig ni Deng Xiantong, hindi niya maiwasang pumalakpak. Matalino, tama ang hula mo. May 3 Epsilon sa Shenjing region. Huminga siya ng malalim at bumuntong hininga, lahat ay bunga ng pinagmulan ng Diyos. Kung siya ang nakakuha ng Source of God in the first place, sa lakas ng Deng Group, siguradong masasanay siya sa Epsilon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito nakuha. Kaagad pagkatapos, hiniling niya kay Zhang Yi na ipakilala ng detalyado ang pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ng 3 Shenjing. Bago yon, sa palagay ko dapat kong ipakilala sa iyo ang pag-uuri ng mga antas ng Epsilon. Kung ikukumpara sa Delta, ang Epsilon ay isang mas makapangyarihang antas, dahil ang antas ng buhay ng mga dayuhan pagkatapos maabot ang antas na ito ay nasa ibang larangan na.
Kung ito ay noong unang panahon, maaari pa itong sambahin bilang Diyos ng mga mangmang. At ang paghahati ng antas ng kapangyarihan na ito ay mas komplikado din. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Zhang Yi ang pahayag na ito. Hindi niya napigilang sabihin, "Oh, tell me." Sinabi ni Deng Xiantong, sa kasalukuyan, kinikilala sa buong mundo na ang pag-uuri ng Ipsilon ay nahahati sa 9 na antas ayon sa indeks ng kapangyarihan. Sa teoryang, ang indeks ng kapangyarihan ng Ipsilon, na siyang halaga ng kakayahan sa loob ng saklaw ng ating pag-unawa ng tao, ay tinukoy bilang higit sa 1 puntos, at ang pinakamataas na limitasyon ay hindi alam. Of course, don't ask me where this data comes from. Masasabing raw classification method lang ito para sa tao. Kung may scientific basis ba, kailangan mong magtanong sa mga professional. Tumango si Zhang Yi, tama ito. Ang katapusan ng mundo ay dumating lamang sa loob ng 1 taon at kalahati, at maraming tinatawag na hierarchy, ay para lamang sa kaginhawahan ng mga estatistika at mga kalkulasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Deng Xiantong, ang pambansang kinikilalang pamantayan para sa paghahati ay batay sa mga piraso ng chess. May kabuang 6 na uri ng piraso ng chess, katulad ng mga sundalo, karwahe, obispo, kabalyero, reyna at hari. Ang mga piraso ng chess ay may 2 kulay, itim at puti. Ayon sa kahulugan, ang mga dayuhan sa ibaba ng Ipsilon ay sama-samang tinutukoy bilang mga alien sa antas ng sundalo. Pagdating sa Ipsilon, ibig sabihin, ang mga level ay nahahati sa mga antas na may power index na 1,0,0,0 o higit pang mga puntos. Ang una ay chariot level. Ang index ng kakayahan ay mula 1 hanggang 2 puntos, na white chariot, mula 2 hanggang 3 puntos, ito ay black chariot. Susunod, nandyan ang bishop level. Sa power index na 3 hanggang 4 na puntos, ito ay white bishop, na may power index na 4 hanggang 5 puntos, ito ay black bishop. Tapos may knight level. Sa power index na 5 hanggang 6 na puntos, ito ay white knight, na may power index na 6 hanggang 7 puntos, ito ay black knight. Pagkatapos noon ay queen level. Sa power index na 7 hanggang 8 puntos, ito ay white queen, na may power index na 8 hanggang 9 puntos, ito ay black queen. Sa isang power index na higit sa 9 na puntos, ito ang theoretically pinakamataas na pag-iral sa Epsilon field, king level. Ang antas ng hari ay umiiral lamang sa teorya, walang nakakaalam kung ano ang pinakamataas na limitasyon nito. Kung maikli nating ibuod ang sinabi ni Deng Xiantong, makukuha natin ang sumusunod na datos. Mas mababa sa 1,0,0,0 puntos, sundalo. 1,0,0,0 1,0,0,0 puntos, white chariot. 2,0,0,0 2,0,0,0 puntos, black chariot. 3,0,0,0 3,0,0,0 puntos, bishop bay. 4,0,0,0 4,0,0,0 puntos, itim na obispo. 5,0,0,0 5,0,0,0 puntos, white knight. 6,0,0,0 6,0,0,0 puntos, black knight. 7,0,0,0 7,0,0,0 puntos, white queen. 8,0,0,0 8,0,0,0 puntos, black queen. 70,000 hindi kilala, hari. Ang nasa itaas ay medyo malinaw na mga panuntunan para sa paghahati sa mga antas ng mga dayuhan na kasalukuyang umiiral sa mundo. Gusto ng isang tao. Matapos marinig ito ni Zhang Yi, hinimas niya ang kanyang baba. I've never played chess before. I'll not name it after our chess game. Ipinagkalat ni Deng Xiantong ang kanyang mga kamay at sinabi, sa una ay mayroon kaming isang hanay ng mga patakaran, na batay sa 9 na karakter na mantra, lahat ng humaharap sa isang labanan ay susulong sa mga grupo. Kaya lang, ang mga salitang ito ay hindi maisasalin ng mga dayuhan, at hindi rin maintindihan. So for the sake of convenience, nasanay pa rin akong gumamit ng sa kanila. Siyempre, may mga tao din sa official reports na gumagawa ng written explanations ayon sa standards natin. Ikinalat ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay at sinabing, whatever, it's just a nickname anyway. So, anong level ang Ipsilon sa Shengjing region? Ang power index ni Zhang Yi ay kasing taas na ngayon ng 15,000 puntos, ngunit ayon sa panuntunang ito, ito lamang ang pinakamababa, white chariot. Nagtataka siya, gaano kalakas si Shengjing, ang unang taong nakakuha ng pinagmumula ng Diyos,
at ang mga mapagkukunan sa ilalim ng lupa ng Qinling Mountains upang linangin ang isang makapangyarihang estranghero. Ngumiti si Deng Xiantong at nagsabi, hindi ko alam ang tungkol sa mga ito. Ang mga pangunahing distrito ay nagpapanatili ng mataas na antas ng pagiging kumpidensyal tungkol sa Ipsilon. Maliban sa ilang estranghero na may mga tala ng pag-atake, walang gaanong impormasyon tungkol sa iba. May 3 Ipsilon sa rehiyon ng Shenjing. Sa ngayon, ang alam lang natin ay walang Valley Guardian sa Qinling Mountains. Ang power index ni Zhen Yuanzi ay 16,000 points. Ang ability code ay Guarding All Directions. Ito ay isang kapangyarihan na kayang kontrolin ang lupa at mga bato. Pangalawa, ang Commander-in-Chief ng Shenjing Longming Guard, Xitigarbha. Hindi alam ang kanyang mga kakayahan at hindi alam ang kanyang ability index. Bilang Commander-in-Chief ng Longming Wei, bihira siyang umalis sa Shenjing. Gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang codename, responsibilidad niyang bantayan ang kabisera. Isa rin siya sa mga pinakamisteryosong tao sa Shenjing. Yung pangatlo, nakita mo na ang kakayahan niya dati. Si Ipsilon, How To, ang unang ipinanganak sa rehiyon ng Shenjing, ay may ability codename, Hell's Guillotine. Hindi alam ang power index, ngunit ayon sa mga pagtatantya, tumingin siya kay Zhang Yi na may malalim na tingin, ito ay hindi bababa sa 2 o higit pa. Nag-cross arms si Zhang Yi. Shenjing District talaga ang unang distrito. Nakakakilabot ang lakas nito sa papel. Kung isa sa alang-alang mo ang kanilang maraming taon ng pamana at ang katotohanang kontrolado nila ang pinakamakapangyarihan at pinakamakapangyarihang Death of Love sa Huaxu Kingdom, halos hindi maisip ni Zhang Yi kung gaano kalakas si Shenjing. Lalo akong na-curious niyan. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, gaano kapanganib ang magkaroon ng problema na hindi nila kayang lutasin kahit na may ganoong kalakas na kapangyarihan. Ipinakalat ni Deng Xiantong ang kanyang mga kamay, hindi naman ganoon ang kaso. Siguro hindi dahil wala silang kakayahan na lutasin ito, ngunit ang presyo na kailangan nilang bayaran ay maaaring masyadong mataas, kaya kailangan nating hayaan ang iba nating 5 rehiyon na magbahag. Hindi alam ang power index, ngunit ayon sa mga pagtatantya, tumingin siya kay Zhang Yi na may malalim na tingin, ito ay hindi bababa sa 2 o higit pa. Nag-cross arms si Zhang Yi. Shenjing District talaga ang unang distrito. Nakakakilabot ang lakas nito sa papel. Kung isa sa alang-alang mo ang kanilang maraming taon ng pamana at ang katotohanang kontrolado nila ang pinakamakapangyarihan at pinakamakapangyarihang Death of Love sa Huaxu Kingdom, halos hindi maisip ni Zhang Yi kung gaano kalakas si Shenjing. Lalo akong na-curious niyan. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, gaano kapanganib ang magkaroon ng problema na hindi nila kayang lutasin kahit na may ganoong kalakas na kapangyarihan. Ipinakalat ni Deng Xiantong ang kanyang mga kamay, hindi naman ganoon ang kaso. Siguro hindi dahil wala silang kakayahan na lutasin ito, ngunit ang presyo na kailangan nilang bayaran ay maaaring masyadong mataas, kaya kailangan nating hayaan ang iba nating 5 rehiyon na magbah. Kumatok ang kamay ni Zhang Yi sa armrest ng sofa, ngunit mumiti lang siya at sinabing, pag-iisipan ko ulit. Pagkatapos ng ilang kaswal na pagbati, pinaalis ni Zhang Yi si Deng Xiantong. Plano niyang tanungin si Yang Xingxin kung ano ang naiisip niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan ni Yang Xingxin si Zhang Yi ng kakaibang paliwanag. Kuya, parang hindi mo alam kung gaano kahalaga itong bagong elementong or. Tinitigan ni Yang Xingxin si Zhang Yi at nakangiting sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang seryoso. Curious na tanong ni Zhang Yi, oh. Paano mo nasabi? Hinaplos ni Yang Xingxin ang mga bulaklak sa kanyang mga tuhod at mahinang sinabi, bagaman hindi tayo kulang sa enerhiya ngayon. Ang paglitaw ng bagong elementong ito ay maaaring mapabuti ang pangkalahatang antas ng teknolohiya ng kanlungan ng hindi bababa sa 100 taon. Pinitik ni Yang Xingxin ang kanyang mga daliri, halimbawa, ang pinakamalaking sakit ng ulo ni Keran ngayon ay ang ubod ng mecha. Imposibleng kalagkarin ng mecha ang isang malaking oil tanker saan man ito magpunta, di ba? Ang yuan ay naglalaman ng maraming beses ng enerhiya ng mga fossil fuel sa ilalim ng parehong mga kondisyon ng dami. Hanggat nakakakuha tayo ng malaking halaga ng metamatter, magagamit natin ito sa mga armas, kotse, mecha, at maging ang pagtatanggol sa buong kanlungan. Kuya, paano mo maiisip na hindi ito mahalaga? Napagtanto ni Zhang Yi ang kahalagahan ng bagong elementong ito matapos marinig ang paliwanag ni Yang Xingxin. Hindi nakakagulat na ang kondisyong iminungkahi ni Lao Zhu sa akin ay kalahati ng yuan mine. Hindi ko ba napagtanto ang halaga nito?
Tumango siyang Xingxin at may damdaming nagsabi, iyon ay isang bagong elemento na minsang gustong makuha ng superpower sa hilaga mula sa walang katapusang underground sa malaking halaga. Kung nagtagumpay sila, ang mundo ay maaaring magmukhang ganap na iba ngayon. Si Zhang Yi ay hindi masyadong interesado sa mga bagay na yon. Ibig mong sabihin, ako dapat ang pumunta doon, tama? Tumango siyang Xingxin. Wala namang mawawala so gali not go there. Maaaring hindi makinig si Zhang Yi sa sasabihin ng iba, ngunit tiyak na maingat niyang sasangguni sa mga opinyon ni Yang Xingxin. Umupo si Zhang Yi sa sofa at nag-isip ng matagal. Pagkatapos umalis sa Shengjing, ano ang dapat nating gawin sa Tianhai City? Nakasakit siya ng maraming tao, at delikado kung may magsasamantala sa kanya na pumunta sa Shengjing at salakayin ang Tianhai City. Pagkatapos mag-isip sandali, nag-isip si Zhang Yi ng magandang paraan para malutas ang problema. Tumayo siya at sinabing, hanapin natin si Zhu Zeng. Hahanapin niya si Zhu Zeng at gusto niyang may mag-isa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zhang Yi at bumalik pagkatapos umalis ng ilang oras. Diretso siyang pumunta kay Zhu Zeng at sinabi kay Zhu Zeng, nakapagdesisyon na ako, pupunta ako sa Shengjing. Pero kailangan kong bigyan mo ako ng isang tao. Puno ng saya ang mukha ni Zhu Zeng. Hanggat pumayag si Zhang Yi na pumunta, ang mga kondisyon ay magiging madaling makipag-ayos. Sino ang gusto mo? Napakaraming elite sa Blizzard City, at marami ring mga dilad. Pumili ka na lang kung alin ang gusto mo. Umiling si Zhang Yi, hindi ito kailangan, itago natin ito para sa aking kapatid na si Xu Chunli. Kailangan ko lang si Jingwei mag-isa. Medyo nagulat si Zhu Zeng, Jingwei. Hindi malakas ang lakas ni Jingwei, nasa captain level lang siya at hindi. Sa hitsura, siya ay medyo magaling, ngunit kumpara sa mga kababaihan sa paligid ni Zhang Yi, hindi siya gaanong namumukod tangi. Hindi masyadong naintindihan ni Zhu Zeng kung ano ang pakay ni Zhang Yi. Ngunit para sa isang Jingwei, maaaring pumunta si Zhang Yi sa lugar ng Shengjing, at si Zhu Zeng syempre ay napakasaya. Sa mga hindi pa nag-subscribe, ay mag-subscribe na po kaw, dahil malaking tulong po ito sa pagkakago ng ating unting channel. Maraming salamat mga bossing at hanggang sa muli.